mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung staffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Ray. No girlfriend since birth po ako. At nakilala ko si girl sa isang dating application. Sakto po noon magkalapit lang yung lugar namin kaya nag-meet kami agad. Madalas kami nagde-date at nagkakilanlan. At hindi namin napansin na unti-unti na pala naming minamahal ang isa't isa. Until naging kami na nga officially, DJ Lindsay. Na-meet na po siya ng pamilya ko at masaya sila sa relasyon namin. Nag-aaral pa siya pero nagwo-work din at the same time. Masipag at napaka-independent. Kaya lalo ko siyang nagustuhan. Lalo ko siyang minahal. Nasa 6 months na kami noon, DJ Lindsay. Sabi ko, bakit hindi pa niya ako ipakilala sa pamilya niya? Ang sabi niya naman sa akin, hindi pa raw siya ready. So, naghintay pa ako ng ilang buwan pa para maipakilala niya sa kanyang pamilya. Na-meet ko sa resto yung bata na pinakilala niya sa akin, dating-dati pa. Ang sabi niya sa akin nung una, pamangkin niya raw. Pinaalaga lamang daw sa kanya ng ate niya. Pero ang totoo, anak niya pala yung bata. Nagkaanak daw siya sa nakilala niya lang din sa isang dating application years back. So nung time na yon, nung nalaman ko, bigla akong na-turn off sa kanya. Nagtataka kasi ako, bakit ngayon lang sinabi sa akin na may baby na pala siya. Sa totoo lang, DJ Lindsay, nahihirapan po akong tanggapin na meron na siyang anak. Pero ang pinaka-concern ko po dito ay hindi yung bata. Nababother po ako doon sa pagsisinungaling niya sa akin. Ang sabi niya, ginawa niya lang daw yon para mahalin ko siya
at tanggapin ko siya. Hindi niya daw alam kung paano ako magre-react kapag nalaman ko na meron siyang anak sa isang lalaking nakilala niya lang din sa isang dating application. Para sa inyo ba, DJ Lindsay? Red flag ba yun? Kung ganito yung sitwasyon ninyo at ganito rin yung nangyari sa inyo, ipagpapatuloy niyo pa ba ang relasyon? Naguguluhan po ako, pero hindi naman po nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Nagkalamat lang po ng konti doon sa part na nagtiwala ako sa kanya, pero hindi siya nagsabi ng totoo sa akin. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Sana matulungan niyo po ako. Muli, ako si Ray. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Bingkaploan. Check your time. 11 minutes after 9. 9:11 on the clock. Isang maulang umaga po sa ating lahat mga pangga. Sa lahat po ng mga wet na dyan. Dahil nabasa ng ulan. Sumugod sa ulan. Kayo naman kung ano-anong pinag-iisip ninyo. Okay. Hindi totoo naman. Ako, mag-ingat po kayo ha. Lalong-lalo na po doon sa mga pangga natin na napakatamad magdala ng payong kapag papasok sa kanilang mga opisina, 'di ba? Sa Quezon City, wala na rin daw pong pasok. Sabi po ng Quezon City government. Huwag kayong dyan. Saan kayo pupunta? Bakit aalis pa kayo ng bahay ninyo? Manila at saka Quezon City, wala na pong pasok. Wow! Kaya umayos kayo dyan. Mga asawa ninyo, baka kung saan-saan pumupunta. Hindi ninyo alam. Teka lang, kansilado na yung mga pasok sa Quezon City at sa Manila. Saan ka pupunta? Mahal, sa Taguig ako nagtatrabaho. Diba? Laging may lusot. Bigla ako na destino sa Taguig, mahal, Ngayon mo lang nalaman na mga may liaison office pala yung trabaho ng asawa mo. Nakakaloka. Good morning sa inyong lahat. Ito na po ang Lihim ng Liham. Dito pa rin yan sa istasyon na same, pero iba. Tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Hoy! Energy! Sabihin mo energy. Tawa ka dyan. Oo. Kaloka to. Hoy, pangga ha. Hello naman po sa mga pangga po natin na nararamdaman yung sitwasyon ni Ray sa mga oras na ito. Ano nga bang masasabi mo tungkol sa sitwasyon niya? Hoy, ano ka ba? Na-experience ko na rin yung ganyang moment. Baka naman ayaw niya lang talaga na lumayo yung loob ni Ray sa kanya. Kaya nasabi niya yung mga ganong bagay. Kaya hindi agad siya hindi agad siya umamin. Lihim diba? ng liham. Kasi nga, hindi naman natin alam kung paano tatanggapin ng other party, diba? Pero alam mo kasi, ang kagandahan dyan, yun nga wala kang alam kung paano niya tatanggapin. So, doon sa babae na yan, 'di ba? Doon sa mga ganyang babae, minsan kailangan lang natin lakasan yung loob natin lalo na kung wala namang mawawala sa iyo dahil di nyo naman talaga kilala yung isa't isa in the first place. No, 'di ba? So nagta-try ka nga yun yung beauty nun. You'll never know what's going to happen, pangga. So it's either tanggapin niya or hindi. Either way, alam mo dapat kung saan ka lulugar. At hindi naman dapat doon nakasalala yung happiness mo. Diba? Pero bago ako kumuda dito, basa muna tayo ng comments mula sa mga panggapo natin. We are actually live on Facebook, mahal ko, kahit bumabagyo. Live tayo. Facebook.com/EnergyFM1067 mga mama, mga sir, mga ate ko. Dali, puntahan nyo na po ako at mag-comment po kayo sa ating Facebook page. Sa live po natin, facebook.com/EnergyFM1067. Again, ito po ang Lihim ng liham. Good morning! Sabi dito ni Rhea, mali na magsinungaling pero ang OA naman na red flag agad yun, kuya.
Ayaw nilang ma-judge kaya tinago niya po yung katotohanan but then not for good. Siguro hinihintay niya lang din yung sign sa sarili niya kung buo na yung tiwala niya sa'yo to tell the truth. Now, the decision is yours. 'Di ba? Kung tatanggapin mo sila o hindi. Ganon kasimple. Lihim ng liham. Sabi ni Vivo, I'm a single mom too pero never kong tinanggi ang anak ko. Mas higit na mahal ko ang anak ko kaysa sa mga kahit sino pa dyan. Mas valid sa akin ang feelings ng anak ko kaysa sa feelings ko. Doon mo naman talaga makikilala ang tunay na pagmamahal ng lalaki kung tanggap ka at yung anak mo at yung nakaraan mo. Pero di mo kailangan itanggi ang anak mo para tanggapin ng ibang lalaki. Yes, sabihin na po natin na naninigurado lang si girl pero mali pa rin. Lihim ng liham. Sabi naman ni Carrie, kung nagkaanak na siya sa nakilala niya sa dating application lang, malamang magkaanak din siya sa iyo, o di ba? Or pag may kilala siya ulit sa ibang dating application, meaning madali siyang magtiwala sa mga nami-meet niya sa dating application and that's a red flag for me. At pwede niya ring ulitin na magsinungaling sa iyo, kaya if I were you, hanap ka na lang ng iba. Madami pa namang iba diyan na better pa kesa sa kanya. Lihim ng liham. Uy, talaga naman, hating-hati po mga pangga ang desisyon at saka yung mga opinion ng mga pangga po natin right at the moment. But sabi naman ni Barbie, maganda yan, may pang, ano to? May panganay ka na. Sa susunod, sa'yo na. O, di ba? It's a matter of perspective. Sabi naman ni Archie Monzon, I understand why nagawa ni Guy yon. Would you have accepted him to begin with kung sinabi niya na antesimano na may anak na siya? Nevertheless, transparency is always good. The way alam mo kung tanggap ka, kung sino ka. Diba? O, sabi naman po ni Corazon, hello Pretty Lindsay, watching you with you from Better Living. Hello, Better Living people. Sabi naman ni Angel, good morning DJ Lindsay. Pa-request naman po ng kantang Alipin by Shamrock. Wow! Sige mamaya, hindi ka nakatulong ha sa kwento natin. Sabi naman dito ng pangga natin, sabi ni Felmar, doing it once will do it again and again unless makatapat siya ng kanyang katapat. O makakuha siya ng kanyang katapat. Sabi naman ni Henry, hanap ka na lang ng iba, madami naman dyang iba. Hehehe. Actually, madami naman talagang iba dyan. Pero yung feeling, yung magical feeling, yung kuryente na mararamdaman mo with this person, hindi mo laging mararamdaman yan sa iba't ibang mamimit mo eh, 'di ba? Minsan kailangan mong effortan yung sarili mo para lang ma-in love doon sa tao. May mga namimit tayong tao na hindi mo kailangan effortan para lang ma-in love ka with, 'di ba? Ewan ko kung naramdaman nyo na yun. May mga taong parang magnet na dumadating sa buhay mo, tapos bigla na lang kayo nagkiklik. Tapos before you know it, ay, compatible pala kami sa isa't isa. Ay, mahal ko na pala siya. Diba? So, wala lang. Sinagot ko lang. Sabi ni Angelo Campos, move on ka na pare. Hindi iisa ang babae sa mundo. Ay, diba? Okay, Napaka-practical ng mga, mga sagot ninyo. But anywho, para sa akin, kung ako yung tatanungin mo dyan, Ray kasi yung pangalan ng ating letter sender for today. Oo, nagkamali siya. Oo, nagsinungaling siya. Pero sa isang pagsisinungaling lang ba masusukat ang pagmamahal nyo sa isa't isa? 'Di ba? Para sa akin, kasi valid naman yung reason na baka mamaya bigla kang umayaw, mahal na mahal ka na nung babae. 'Di ba? Siguro, may mga tao talaga na gagawin yun. No, it's not a discussion about gaano mo kamahal yung anak mo, 'di ba? Pero gaano ka-inclined to be okay with this relationship or to have a good relationship with this person. 'Di ba? Minsan kapag in love tayo sa ibang tao, 'di ba? Lahat gagawin mo para lang hindi siya ma-turn off sa iyo, 'di ba? Wow! Hindi ko alam kung paano yung level nitong babae na to, pero the fact na naitago niyo yung anak niya para lang paboran mo siya, talagang in love siya sa iyo, pare, 'di ba? So, kung ako lang sa'yo ha, ewan ko sa ibang mga pangga natin, pero give her another chance. Itatapon mo lang lahat ng pinaghirapan ninyo at pagiging inlababo ninyo just because of this mistake? Or, 'di ba? Magtiwala ka ulit. Hindi naman siya question na, nagtaksil ba siya sa'yo? Wala namang ganun. Wow! Ginawa niya yun dahil mahal na mahal ka niya, natatakot siya eh. Kasi syempre hindi ka naman niya kilala. 'Di ba?
So, bigyan mo pa siya ng another chance. Malamang in love na in love sa'yo to at mahal ka talaga nitong babae na to. Kaya niya nagawa yun. Diba? This time around, sabihin mo, okay, pwede ba wala nang sikreto? Sana sabihin mo na sa akin lahat-lahat. Wow! Hindi yung nagtatago ka, hindi yung, diba, nagpe-pretend ka ba to be someone you're not? Ngayon pa lang, aminin mo na sa akin kung ano yung mga sikreto mo, mga tinatago mo para hindi tayo nagkakagulatan. Diba? And after all, yan naman talaga yung main ingredient. One of the main ingredients of a lasting relationship. You have to respect, trust, and love each other. Diba? Sabi naman ni Choyams, depende sa iyo yan kung tanggap mo na may anak at magtiwala ka na lang kaya magbago ng mga tao. Wow! Totoo naman. Good morning naman kay Ate Yoli Regodon, kay Merlin. Miss you. Miss you too. Maulang umaga po, DJ Lindsay, sabi ni Kiko David. Hello, good morning. And si Jonah Botoon, good morning sa'yo. Hello, Miss Lindsay. Hindi kayo nakakatulong sa kwento natin ngayong umaga na to. Baka gusto rin nyo mag-comment, no? Oo. Kasi yung discussion about tanggap mo ba siya dahil meron siyang anak is another story eh. So nasa sa'yo yan, conflict mo yan with yourself. Matatanggap mo ba siya na meron na siyang anak? Depende sa standards mo. Pero gaano mo ba siya kamahal? Diba? Kasi pag sinabi mo na mahal ko siya pero hindi ko tanggap na meron siyang anak, hindi mo siya mahal, pare. Mahal mo lang siya, depende sa standards mo. Mahal mo lang siya kasi meron kang kondisyon na pumapabor sa'yo. Diba? Pero kasi pag sinabi mo, yung pagmamahal, yung talagang unconditional love, yung talagang hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Wow! I don't think pasok yung pagmamahal na type na ganun pagmamahal. Diba? Ewan ko, bahala ka. Bahala ka! Gusto mo ba yun? Ikaw ba, Baby Toby, kapag may anak, talagang go for gold ka? Mahal ko siya. Oh, okay lang, mahal ko siya. Paano ko nagsinungaling sa... Alika nga dito, may mapala naman ako sa'yo, hindi yung sa'yo lang ako umuupo. Paano naman kung halimbawa magsinungaling siya about dun sa anak niya? Ayun. Sinabi niya na, hindi ko to anak, pamangkin ko lang to, pinaalaga lang sa akin ng ate ko. Tapos after a few months, inamin niya na anak ko to sa nakilala ko sa isang dating application. Pero yun, since mahal ko nga siya, tatanggapin ko pa rin yun. Oh. Iintindihin ko siya. Mahal ko kasi. Yun yung sinasabi yun, ko. Diba? Kapag sinabi mo kasing mahal mo, kahit na kahit nagsinungaling siya, siya nga man pakinggan, pero mahal ko eh. O, diba? Diba? Tatanggapin ko pa rin talaga. Diba kasi hindi naman yung sukatan ng pagmamahal lamang. Diba? Kapag kaya mo siyang tanggapin at her worst, diba? Tapos, hindi mo siya mamahalin sa mga pagkakataon na kamahal-mahal lang siya. Tama. Tatanggapin mo rin siya at mamahalin mo siya, i-embrace mo siya sa mga pagkakataon na nayayamot ka sa ugali niya or nakaka-turn off yung ugali niya na yun. Diba? Kasi nga, mahal mo. Mahal mo ba? Oo naman. Kaso hindi niya ako mahal. At dyan ako nagtatapos. Bye. Thank you so much, Toby. Pero hindi nga totoo. Diba yung last part na yon na dapat, diba, kahit na may mga pagkakataon or may mga parts siya na hindi ka embrace, hindi ka mahal-mahal. Yung mga parte na tatalikuran ng ibang tao, kung kaya mong mahalin yun, ibig sabihin, you're the one for her or for him. Pero kung mahal mo lang siya, kapag happy-happy moments lang, ay to party-party lang. Diba? O sabi ni Jonah, or baka may reason siya para itago siya, pero mali pa din talaga, DJ Lindsay. Wow! O sabi naman ni Alexander Ramos, himala yata na pumapabor ka ngayon sa nagsisinungaling. Pero kung lalaki yan, sigurado advice mo na naman hiwalayan agad kasi sinungaling. Pero now, babae, bigyan ng chance. Mas pabor ka talaga sa babae. Wala kang pake. Magtiwala ka lang ulit. Yun ang masasabi ko, 'di ba? Kasi valid naman yung reason niya. Sabi naman ni Jersey, mababaw pa siguro yung nararamdaman niya. 'Di ba? Baka hindi pa ganoon kalala yung pundasyon ng pagmamahalan nilang dalawa o pagmamahal niya doon sa babae. Pero alam mo, hindi mo rin siya masisisi kasi syempre nagulat siya, nagtiwala siya, akala niya okay ang lahat. So hindi mo rin siya masisisi kung may part sa kanya na parang, alam mo yon, medyo nagdi-disengage na doon sa feelings niya, 'di ba? Kasi nga, feeling niya na-betray siya, feeling niya niloko siya. So all goods tayo dyan. Sabi naman dito, ni Batoon, well, kung mahal mo, nasa sayo na yon, di ba? True. Diyan natin masusukat yung salitang kung mahal mo siya. Wow! Di ba? Ay, Panggahan,
9:24 na po ng umaga. Again, kung meron kang story that you wanna share with us dito po sa Lihim ng Liham, then go for gold, i-share mo na yan. At hanapin mo kami sa Facebook, facebook.com/EnergyFM1067. Okay? Ano ba yung request ninyong kanta para dito sa ating story for today? What do you like? What do you wanna hear? Hindi tayo pwede. Gusto mo ba yung mga kantang yan? Hindi tayo pwede. Or, teka lang, may naisip ako. Oo, kaso wala pa pala sa order take out. Oo, nakakaloka. Ito na lang, giving you something from... Pasensya na. Ay, hindi tayo susuko agad. Pag yun yung pinatugtog natin, susuko na agad tayo. Ay, nako. Anong gusto ninyo marinig? Dating Tayo by TJ Monterde. Sige. Try natin. Let's give this a try. Felmar Solbita, is that right? Did I pronounce that right? Hello sa'yo. Sige, pagbigyan natin. Dating Tayo by TJ Monterde. Here you go. Para sa lahat po ng mga panggana nakakamiss po ng kanilang mga past relationships or past treatments, past moments. Wow! Diba? This song is for you. 9:25 on the clock. This is Dating Tayo by TJ Monterde. Dito lang yan sa Lihim ng Liham. Lihim ng Liham.